kapangyarihan. Sa iyong magandang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinanakilan. Ipagkaloob mo ang aming matatag na kalooban ay manaig sa kasalanang nagbibigay palagi, sa aming pagiging marapat na sa iyong ligaya ay sumapit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sundalo ng bituin sa langit at ng buhangin ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumanima sa akin." ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan. Ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirap. Sa pagbibi niya, ginagawa mong matupad. Ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Mahahati ang tubig at maputuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egyptyong iyan na ako ang Panginoon. ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatuli sa kanila, gayon din ang haliging ulam. Ang ulam ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo at tumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkol sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong tupa. Sa pagitan ng alimoy, pader na tubig. Hinawak sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe, at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukhang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulam. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matuloy. Kaya sinabi nila, umalis na tayo dito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moses, Itapat mo ang iyong tungkol sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptyo, pati ng kanilang karwahe. Ganon nga ang ginawa ni Moises. At pagbubukhang liwayway, nalumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptyo ay nagsikap manatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya sila'y nalunod lahat. Namalauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati na kanyang mga kawal at walang natira, isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng alimoy, pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Egyptyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Egyptyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga taga-Egyptyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating ngayong awitan sa Kanyang kinatanggakilang tagumpay, ang mga kabayo at kawal na kaaway sa pusod ng dagat, lahat
po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang idinudulog mong pagpapalaya mo ay sa iyong sambayanan. Mula sa pang-aapi ng hari sa kanila'y nagpapatay, ay napapanaagan namin kahit sa aming kapanahunan sa iyong pagliligtas na iyong ginaganap sa muling pagsilang